Naku po, ito si Senator Amy Marcos, mga kababayan. Meron daw pong pinaplanong magpaimbestiga, no? Kung tama daw po ba ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, mga bossing. Mag-iimbestiga sa Senado, mga bossing. Ay alam niyo kung bakit ganyan si Senator Amy Marcos, mga bossing? Kasi umaasa pa din ho siya na makukuha niya ang boto ng mga DDS. Umaasa pa din ho siya na makukuha niya ang DDS at makukuha niya ang government supporters o ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa panahon ngayon, mga kababayan, nakakalungkot pero ang realidad po ngayon, it's either kasama ka namin or hindi ka namin kasama. Ganun ho yan. No? Kaya yung mga hindi makatayo para sa sarili nila, gumigit na. Like example na lang po mga bossing, sa pirma. No? Tingnan niyo po yung naging reaksyon ng mamamayang Pilipino. Naku, ito, si pumirma to. Oh, yan, nasa pro administration yan. Naku, ito si hindi pumirma. Nandiyan yan sa nandiyan yan sa DDS. Ganun. Yun lang ho ang pinagpipilian ngayon, mga bossing. Wala ho sa bokabularyo ng Pilipinas na hindi sumasali yan, hindi kasali yan. Medyo nakakalungkot ho talaga, mga kababayan. Si Senator Amy Marcos hindi makatayo ng sarili niya. No? Umaasa talaga siya. Ngayon, negative pa ho lalo ang magiging resulta nito kay Senator Amy Marcos. Bakit to, mga kababayan? Yang sinasabi niyang pag-imbestiga, no? Kung may illegal na nangyari doon sa sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, gusto niyang makuha pa din yung mga DDS boto eh. Kaya lang po, sorry, detected, no, ng mga DDS na lumalaro siya sa dalawang ilog o namamangka siya sa dalawang ilog. Ito yung sinabi niya, hinggil sa urgent investigation sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, as a chairperson of the Senate Committee, no, on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Duterte, an issue that has deeply divided the nation. Wala tayong magagawa doon, mga bossing. Bakit ho? Kasi yung mga lumapit sa ICC nagreklamo. Kaya lang, yung kaisa-isang tao na sana posibleng makatulong sa kanila at sabihin sa ICC, hindi pwede. No? At yung kaisa-isang tao na kahit po yung Interpol, kaya niya sabihin, hindi pwede. Binanat-banatan nila. 2 years non-stop. Di ba Dien? Renante Gensola? Binanat-banatan nila hindi ho nila hinintuan, mga kababayan. Ano gusto nyo? Sige, total naman, legal naman yung prosesong ginawa ni dating Senator Trillanes at nila Gary Alejano, kasama po yung mga biktima, rumekta sila doon. Ngayon, naglabas ng warrant, sorry, kailangan pumunta doon. Diba? Ngayon, di ba? Magpapaano daw siya, magpapaimbestiga daw siya. Ano sagot sa kanya ni Panelo? Unang-una, hindi dapat imbestigahan. Anong iimbestigahan niya? No? Para lang malaman kung legal. Sus Mariosep, siya ay tapos ng abugas siya. Hindi siya abogado, pero nagtapos siya. Alam niyang illegal daw ho, mga kababayan. At meron pang duktong dito si Panelo, ha? Meron pang duktong si Panelo dito, mga kababayan. Na wala na, nandun na, huli na ang lahat, no? Saka ka pa mag-iimbestiga. Yan o. Yan, mga kababayan, ang resulta ho niyan, mga bossing, is negative po, both side, para kay Amy Marcos.
Madami pong naiinis na government supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, mga loyalista kay Senator Amy Marco. At sa kampo naman po ng mga DDS, buko naman siya. 'Di ba? Buko siya na namamangka siya sa dalawang ilog. Tanungin naman natin yung mga kakamping, lalo hong malabo. Di ho ba? Kaya nga, kailangan dito sa panahon na to, hindi dapat ganun, pero kailangan meron kang stand sa panahon na to kung ikaw ay tumatakbo. Hindi uubra dito ngayon. Sa panahon na ito, yung, hindi ako sasali sa ganyan, hindi po ako kasama sa ganyan, ganito, ganyan. It's either kasama ka o hindi ka kasama, yun lang ang choice. Mahirap po itong eleksyon na to, mga kababayan. Mahirap po ang eleksyon na to para po doon sa mga tumatakbo. No, sabi ko nga, hindi dapat kasi meron naman talaga ho, mga bossing, na tumatakbo na talagang lingkod bayan lang talaga ang gusto ko eh. Pero wala madadamay sila eh. Madadamay po sila, mga bossing. Hindi ko alam kung paano umabot humantong sa ganyan yan. Yung sitwasyon natin na kailangan mamili ka ng posisyon, hindi ko alam kung bakit umabot ng ganyan. Pero yun lang po ang nakikita ko. Yun lang po yung analyze ko dyan. Kailangan meron kang panig. Dahil pagka wala kang pinaniga, sasabihin yan, ay nako, ganito yan. No? Hindi ubra. Hindi na siya mananalo, Amy Marcos, kahit kapatid pa siya ni Bongbong Marcos, ni Pangulong BBM. Sabi ni Rocketman, sigurista kasi si Amy dahil gusto niyang makuha ang boto ng Marcos at Duterte. Dapat lang na hindi iboto ang mga kandidatong walang paninindigan. Diba? Sabi ni Rodolfo Ranil, content niyo po yung mga kabalbalan ng digong para matatak sa isip ng mga tao kung gaano kasama ang mga ginawa nila. Kala ko po ang sasabihin nyo, content nyo po ang mga kabaklaan ni Roque. No? Sasabihin ko na, uunahan ko na kayo, hindi po bakla si Roque. Gusto niya lang po nakakakita ng mga topless o mga nakatopless na mga lalaki. Diba? Ulitin ko ho, mga kababayan ha, ito po yung mga ganitong galaw ni Senadora Amy Marcos lalo pa hong nakakapagpabagsak ng kanyang kandidatura dahil po buko ng bawat panig. Di ba Cheryl Santamaria, Ipe, loves Hanilet. Naku, may issue bang ganun? Pumunta siya sa mga DDS, hindi naman siya iboboto. Wala. Basta lahat ng side ay alam nila yung pamamangka sa dalawang ilog ni Senadora Amy Marcos. Kaya nga binabara siya ni Panelo, mga bossing. 'Di ba? Binabara siya ni Panelo, mga boss.